Good day, everyone. I'll be going to discuss the role of technology in delivering the curriculum. It can easily be observed that technological innovation in multifarious fields of commerce, science, and education is fast developing, such that it's difficult to foresee the technological revolution in the millennium, inclusive of educational changes. So, in the past lesson, we've learned on how to design a curriculum. And in implementation the curriculum, there's a role of technology and that is what we discuss today. At dahil nga sa emergence ng technology dito sa ating mundo, nagkaroon ng iba't ibang trends when it comes to education. We are going to tackle of them. The first, paradigm shift. Paradigm shift from teacher-centered to student-centered approach. Dahil na rin sa pagdami o madaling pag-access ng information through online, hindi na si teacher ang nag-iisang nagpro-provide ng knowledge, kundi ito ang isang rason kung bakit ang isang estudyante ay ini-encourage natin to discover their own learning, and that is the shift of approaches in curriculum. The second one is the broadening realization that education is only a process of giving facts, but an educative process of cultivating students' cognitive, affective, and psychomotor skills, as well as in the 21st century na kinakailangan ng mga estudyante in the future. So, already at the turn of past century, ICT, its various forms and manifestation, has made its increasing influence on education, and the trends is expected to speed up even more rapidly dahil na rin sa development ng ating teknolohiya. The primary rules of educational technology in delivering the curriculum instructional program have been identified. Upgrading the quality of teaching and learning in schools, increasing the capability of the teacher to effectively inculcate learning and for students to gain mastery of lessons and courses, broadening the delivery of education outside through non-traditional approaches to formal and informal learning. And last, revolutionizing the use of technology to boost educational paradigm shift that give importance to student-centered and holistic learning o yung kanilang kabuang kaalaman. At yung mga primary roles ng learning technology na nabanggit natin ay nakabase sa isang framework na technologically driven teaching and learning na tinatawag nating TPAC, which stands for T. Technological knowledge, P. Pedagogical knowledge, C. Content knowledge. So, ang designer ng framework na ito ay naniniwala na ang tatlong yun ay magkakaroon ng interconnectedness. Kaya yung mga questions regarding doon ay kinakailangan i-consider ng isang guro bago siya mag-develop ng isang curriculum. At ang mga questions na yon ay ang mga sumusunod. Una, what shall I teach? Kung ano ang paksa or ano ang content na kailangan ituturo ng isang guro. Dito napapasok ang content knowledge. Pangalawa ay ang how shall I teach the content? Paano ng isang guro ituro ang content? Dito nakasalalay ang interaction or ang outcome ng isang guro ng mga mag-aaral upang mas sa ganun ay mas madali nilang matutunan ang paksang tinatalakay dahil nga sa strategy or techniques na ginagawa ng isang guro. Ito rin ay tumutukoy sa pedagogical knowledge or the art of teaching. The last one is what technology will use in order to teach in the content. Kung anong technology kaya ang gagamitin ng isang guro para maituro yung content. At ito naman ay tumutukoy sa technological knowledge. Dito rin nakasalalay ang teknolohiya kung paano, dito rin nakasalalay
yung learning ng isang guro, kung paano yung learning ng dito rin nakasalalay yung learning ng mga estudyante kung sa paanong paraan niya ini-integrate ang teknolohiya sa kanyang paksang tinatalakay. Halimbawa ng mga projected media such as overhead transparency, slides, film trips, films, video presentations, DVD, CD. Sabi ng mga estudyante na mas natututo sila 83% through the use of sight. Kung ang tinatalakay ay mas nakikita nila compared with less effective ways to learn, hearing 10%, smell 4%, touch 2%, and taste 1%. So, in the use of visuals for a wide range of materials, visual boards, charts, overhead transparencies, slide, computer-generate presentation. There are basic principles of basic design. For visual element na makikita ng mga estudyante sa pagtuturo ng isang guro. Pictures, illustrations, graphics. Lettering style or font, consistency and harmony. Number of lettering style, no more than 2 in a static display such as chart, bulletin board. Use of capital, short tiles of headline should be more than 6 words. Lettering colors, easy to see and read. Use of contrast is good for emphasis. Lettering size, good visibility even for students at the back of the classroom. Spacing between letters, equals and even spacing. Spacing between lines, not too close as to blur at a distance. Number of lines, no more than 8 lines of text in each transparency or slide. The appeal, unusual or catchy, or mas na-attract ang mga mag-aaral sa iyong tinuturo. Two-dimensional and interactive use of overlays or movable flaps. And last, the use of directional or devices, arrows, bold letters, bullets, contrasting color and size, special placement of an item. The rules and significance of technology in delivering the curriculum. Kapag ang isang guro ay bumuo ng isang perpektong curriculum para sa mga estudyante, ay dapat isinaalang-alang ng mga guro o ng mga instructional designer ang papel ng teknolohiya sa paghahatid ng curriculum sa larangan ng edukasyon. Ang teknolohiya sa paghahatid ng curriculum ay ginagawang interactive or kawili-wili, personalisado ang pag-aaral. Nag-aalok ito ng iba't ibang mapagkukunan bukod sa mga aklat, ikinakabit ang pag-aaral sa totoong mundo or in a real-world situation at umaangkop sa iba't ibang estilo. Pinapahintulutan ito ang pandaigdigang interaksyon na babaluktot na pag-aaral at hinahanda ang mga estudyante para sa hinaharap na pinapatakbo nito ang teknolohiya. Nakikinabang din ang mga guro sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kanilang pagtuturo at pagsubaybay sa proseso o sa progress ng mga estudyante sa tulong ng mga outcomes ng kanilang learning. Kaya dapat mag-focus ang isang institusyon sa paglikha ng curriculum na batay sa pangangailangan talaga ng mga estudyante. Sa madaling salita, pinagyaman ng teknolohiya ang edukasyon sa pamamagitan ng paggawa nitong mas dinamiko, may kaugnayan at handa para sa hinaharap. Sa kasulukuyang sitwasyon, ang mga aklat-aralin ay pinalitan na ng mga laptop, tablet at mga pisara. Dahil nasa 21st century tayo, ang mga teknolohiya ay patuloy na umuusbong. Kaya't dito mas piniling maging interactive ang isang
isang pagtuturo kapag ito ay sinalihan mo ng teknolohiya sa pamamagitan ng pagbibigay larawan, video presentation upang mas maging interactive ang mga estudyante. At ang mga ito ay pinalitan na ng mga smartboard, naging mahalaga na baguhin ang curriculum. Ang papel ng teknolohiya sa pagbuo ng curriculum ay nagbago ng proseso ng pagkatuto. Ang pagsasama ng teknolohiya sa curriculum ay nag-aalok ng isang masigla at nakikipagtulungan sa karanasan ng pag-aaral para sa mga estudyante. Ang teknolohiya ay hindi lamang nangangahulugang mabilis na pag-access ng mga information or dito rin malawak na hanay ng kaalaman, kundi pati na rin isang kawili-wiling paraan ng pagkatuto. Sabi ko nga, kung ang teknolohiya ay sinali natin sa pagtuturo, ay mas naging interactive ang ating pagkatuto. Mas madaling matuto kasi alam naman natin na mas madaling matuto ang mga estudyante kapag ang isang talakayan ay nakikita nila at nauunawaan. Halimbawa nito ang pagpapakita ng video presentation or mga larawan na naaangkop sa iyong tinatalakay, sa iyong paksang tinatalakay. Kabuuan, ang layunin ay bigyan ng mga estudyante ng agarang access sa malawak na hanay ng impormasyon at iba't ibang uri ng material na pang-edukasyon.